ganda ng ano yung mama, ng tripod. Yun. Saan natin gagamitin to, sir? Anong mga appliances? Pang-camping. For camping. Kaya pala nakasap ko na pala. Listen natin. Okay nga. Tagal na hinihintay. Mga charging cable lang naman po to. Meron tayong 3 pieces na charging cable. Open ko na lang sa later. Pero for now, pag ito turn on natin, sir, long press lang sa power na 3 seconds. Then, ayun. Usually mga 30% yung ano yan, factory charge, no? Tapos pag gagamitin natin yung AC naman, ay yung USB. Click lang natin dito. Na, may label naman, USB. Lalabas yung icons. Dito naman sa outlets, AC naman po. Then makikita nyo, sir, naka 50 Hz, no? So yung mga ano kasi natin, appliances natin dito sa Pinas, yung frequency ng electricity nga na 60. So kailangan palitan natin. So pagpapalitan natin, off lang natin, then long press natin. Tapos may maririnig kayo na beep dyan, sir. After nun, 60 na siya. Medyo matagal lang, 10 seconds. Yun, so nag-beep na siya. Turn on ko lang. Then ayun, 60 na. Tapos dito, sir, sa kabila naman, ito yung ano natin, ways of charging natin, no. Mayroon tayong tatlo. Ito, may additional tayo extra battery, dito natin yan isasaksak. Tapos dito yung solar panel, maximum wattage input ng solar panel ni Delta 3 is 500 watts, no. So if bibili kayo ng solar panel, wag na kayo sumobra ng 500 kasi hindi naman ma-recognize ni Delta 3 yun, no. So sa ano naman, outlet charging, dito naman po yun. Take note lang, guys, lahat ng EcoFlow products natin, regardless sa storage or sa size niya, lahat yan less than 1 hour to charge, no. Tapos dito naman po sa DC naman, ito yung direct current, yung sa mga sasakyan natin. If ever na nabibitin kayo sa outlet na ito, pwede kayo bumili ng adapter at pwede natin siya magamit. May sarili din siyang button. Tapos yung extra dito na ports, ito yung mga old school na circular na AV output, no. Just in case lang ito. If ever na meron tayong appliances na ito. After na po, open ko lang ito. So guys, si EcoFlow pwede na siya gamitin habang nakasaksak, no. So magsaserve siya as UPS. Pero yung battery niya, hindi naman. Hindi po. Life po 4 battery niya. So, magde-degrade lang yan after 10 years, magde-degrade ng 10%, no? So, to be honest, recommended ang EcoFlow to use habang nakasaksak. Ayusin ko lang po yung outlet. Dito sa likod yung outlet na. So, if i-charge natin siya, sir, ito, no? Buksan mo lang, then tulak mo para matabi natin yung ano, lid. Oh. Before kayo saksak, quick overview lang sa screen natin, no? Yung screen natin, ayan yung battery life, 29%. Wattage output, ito yung output na kuryente. Yung kuryente na kinakain ng appliances na isasaksak natin. Input, dito natin makikita yung kuryente na kinakain ng EcoFlow pag sina-charge natin. Okay. Whether AV input or solar panel. Tapos, sir, at the same time, ito sa taas, nakikita mo yan, 19.9 hours. Ayan yung itatagal niya. Given na wala pang nakasaksak. So pag may nakasaksak tayo na appliances, magbabago pa yan syempre, no? So ang gagawin ko po ngayon is isasaksak ko na, then magbabago yan kung gaano siya katagal mag fully charge. So saksak ko na, no? Tapos kailangan ba siya, ginagamit once a month, gano'n? Yung As much as possible po, recommended siya na sa cycle na nagagamit talaga. nagagamit. Mas mabilis siya masira if hindi mo siya gamitin. So ayan, nakikita niyo po, nagcha-charge na siya, no? So 47 minutes, less than an hour to fully charge. Tapos dito mo makikita yung load dito. So yung blue na yan,
Pag nasa taas na yan, ibig sabihin maximum na yung load na kinakain ng kuryente. But for now, since hindi pa siya fully charged, hindi pa maximum yung load. Dito naman sa kabila, yung may sariling meter din yan, no? So, pag yung output natin humigit ng 1,500 watts, 1,500 watts, magsha-shutdown siya on itself. Kasi maximum niya 1,500 lang talaga. Tapos dito guys, UPS. Pag charge nyo siya, may lalabas dyan na UPS. Ano ba UPS? Ayun yung another additional feature ni EcoFlow na pwede mo siya gamitin habang nakasaksak. Mag-serve siya as extension. Isaksak nyo dito yung mga appliances natin na sensitive. Ano ba sensitive? Sabihin natin TV, Wi-Fi router, diba? Or kung ano man, electric fan, diba? Para pag nawalan ng kuryente, constantly nakasaksak lang to ha. Pag nawalan ng kuryente, yung kung ano yung nakasaksak na appliances dito, hindi mawawalan ng kuryente. Hindi magpa-fluctuate, no? So, ayun lang naman. Ang gawin ko na lang ngayon is i-test ko na lang. Pwede ko siyang gamitin as extension. Yes po. Ayun po. Ayun po yung fans, lang, basic term lang sa UPS, no? So, basic explanation lang. So, at the same time, fully charged siya, di ba? Tapos, hindi pa magkakaproblema yung natin, yung power station natin, no? So, ang gawin ko na lang po is test natin yung each outlets, then all good na tayo. So, gawin ko po, saksak ko lang dito. Saksak ko lang ito, likod. Yan yun, naka-turn on na yung fan. Nag-charge na kasi. Then yan, click. Makita mo dito. Kinakain niya ng kuryente, input niya. Then makikita mo din yung output na ito. Similar naman. Okay. Siyempre may natatapon lang na wattage dahil sa wire. Pero yun, at least nag-work, no? Pwede. Ilagay niyo muna dyan, may tatawagan ako eh. Yung kagabi. Kasi di ba wala nakalagay na kahit ano? Kaya hindi ko alam. Yung nababato. So, ayun. All good tayo, no? Ang galing ko na, guys.